Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Morning! Ngayon po ay tayo po ay nagkasama-sama muli sa umagang ito upang sambahin, papurihan at itaas ang Panginoon. Dahil po siya ay mabuti sa atin. Purihin ang Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakikinig ng Kanyang salita. Si Diyos po ang kapurihan at kaluwalhatian. Tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and open. Psalm 121. I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forever. Tayo po'y manalangin. O Diyos namin, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito na kami nagkabig muli upang itaas ang iyong takilang pangalan at papurihan ka. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming iniingatan at ginagabayan sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya na aming natatanggap na ito ay nanggagaling sa inyo at kami po ay humingi ng kapatawaran sa aming mga nagagawang kasalanan na hindi nakalugod-lugod sa inyong harapan. Linisin niyo po ang aming mga puso't isipan upang maging karapat-dapat kami sa inyong harapan. Dalangan din po ng Panginoon na sa umagang ito ay kayo po lamang ang aming itataas at papupurihan. At bigyan niyo po kami ng karunungan ng bawat isa upang maisapuso ang iyong salita. Dinadalangin namin, Panginoon, na ang araw na ito, pagkinig ng iyong salita upang kami ay maituwid at makilala kayo ng lubusan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na Pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ngayon po ay inahanap ko po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pangunguna po ng ating kapatid na si A.J. Alfaro. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Good morning po. Morning! Psalm 121 verses 1 to 2 says, I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. Ang mga taong naglalakbay patungong Jerusalem para sa taunang mga pagdiriwang ay maaaring harapin ang mga maraming panganib. Kabilang sa mga mas malalaking banta ay ang mga tulisan. Habang tinitingnan ng manlalakbay ang mga burol na kanyang tinatahak, pinatibay niya ang kanyang loob na ang kanyang kaligtasan ay nagmumula sa Panginoon. Ang Diyos ang ating laging saklolo sapagkat siya ang namikha ng langit at lupa. Sa Ebanghelyo, pinayag ng ating manlilikha na siya rin ang ating laging saklolo nang ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa ating kaligtasan. Saan man at anumang pagsubok na dumating sa ating buhay,
Makakaasa tayo na ang Diyos ang gagabay at tutulong sa atin. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi binigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Mga kapatid, dahil kay Kristo, handa ang Diyos na samahan tayo sa ating paglalakbay. Makakaasa po tayo na iingatan niya tayo hanggang sa huli. Sa umagang ito, purihin natin ang Diyos at sambahin ang kanyang anak na si Kristo at Espiritu at katotohanan. Sapagkat tanging siya ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at ang Diyos na ating tagapagligtas. Let's sing Reformation song.
po, maaari na po tayong makaupo. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating community prayer. Gusto ko pong malaman kung may mga dadagdag pa po sa ating mga prayer requests. Although may mga natanggap na tayo doon sa ating group chat, gusto ko pong malaman kung may mga isasama pa tayo sa ating listahan. Yes po. Yung ano po ni Mami, kasi galing din po ng hospital noong nakaraang araw. Minimaintain ko na bumaba ang BP. Okay. Yun na naman po ulit. Sana po, magtuloy-tuloy po ang pagbaba ng BP. Pero meron ng tinitake na Gamot. Meron po po. Sige po. Wala na. Pikit po natin ang ating mga mata. Tutulog tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you once again for another day that you have granted us. Salamat Panginoon for this past week. Thank you for your grace that has sustained us and has led us here. We are grateful Panginoon that you have granted us strength, and health, and for that, dear Lord, you have gathered us once again so that we can bless you through songs. We can also worship you, Panginoon, through expressing our thanks, through giving, in the study of your word, listening to it, reading it. And so we thank you, dear Lord, that you have led us here, kept us. Today, dear Lord, we also come to you with humble hearts, bringing Panginoon our prayer requests and thanks. Dear Lord, first of all, we pray for our country, the Philippines, aming mga leaders, both elected, appointed. We thank you that through them, our country is given direction. And so we pray for wisdom para sa aming mga leaders. We pray that yung kanilang mga programs and policies would be successful and that this would be felt, Panginoon, from national down to the local level. We also pray, dear Lord, that as you give them wisdom, may you also, on our part, as citizens, grant us the patience. May we also be guided, Panginoon, on how we conduct ourselves, while we may not always agree, Panginoon, sa mga decisions that they make. Nevertheless, dear Lord, we find ourselves contented in knowing, dear Lord, that you are on your throne. That above all powers and rulers and authorities in this world, it is your throne, dear Lord. It is you who sits above all. So this is what keeps us, dear Lord, this is what gives us peace by day, and at the same time gives us sleep by night. And so we pray, dear Lord, that you would continue to guide our leaders. We know that it is not easy to govern a country like ours. And so we pray, dear Lord, for them. At ganun din sa aming mga kapatid sa government who continue to teach your word. We pray, dear Lord, that the principles of your word would be heard in the halls of government, and at the same time be seen also as our government, as our
as our leaders and yung mga public servants conduct their everyday transactions. Dear Lord, may they also be seen, yung mga principles po in how they do their daily tasks and transactions. At the end of the day, we also pray, Panginoon, that those who have not known you yet might come to know you. They would come to the saving knowledge of our Lord Jesus Christ, even as the good news is preached to them. Dear Lord, we also thank you for the ministry that you have given us. Salamat, Panginoon, for the stewardship. We pray, Panginoon, that we would be able to continue in this. Grant us, dear Lord, to continue in preaching the gospel as you lead us, Panginoon, in going into all the world. We pray that you would, wherever you have placed us, Panginoon, we ask that we will be able to preach the good news of Christ, and that we would be able to teach, Panginoon, that we would make disciples, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them all that you have commanded us to do, and while holding on to the promise that you would be with us until the end of the age. And so we pray, dear Lord, that we would be faithful in this, not only, Panginoon, in being able to disciple, Panginoon, yung mga students namin, but that we would remember that you have provided, Panginoon, for all that we need. You have given us food on our tables, jobs, so that we would enjoy the fruits of our labor. That you have, as you have provided us materially, Panginoon, may you also equip us spiritually, so that we would be able to feed our families from your word. And so we pray, Panginoon, that you would grant us the things that we should, that we need to say, how we ought to train, Panginoon, our children in the way that they should go. We ask, dear Lord, that you would open our eyes to the truth at ganun din sa aming mga families, understanding that our family is our first ministry, and it is from here that you have called us to make disciples. And so, as a church, dear Lord, we pray that we would also be able to point our families to you. We are thankful, Panginoon, for the new families that you have placed under our care. We ask, dear Lord, that we would be able to continue to minister to them as a church, as one body in Christ. Dear Lord, today we also come to you with our personal concerns. Many of us, dear Lord, are sick. Or merong mga ongoing illnesses at mga prescriptions that we're taking. And so we ask, dear Lord, that you would touch us with your healing hands. We pray that you would use the medicines that we're taking and rest, take care of our family so that we would get well. We lift up to you, Panginoon, our brothers and sisters who are currently sick, Panginoon, and so we pray for them. We ask, dear Lord, that you would extend your healing hands and take away what needs to be taken away from them, so that they can join us, Panginoon, also in worshiping you, and that we can also move forward sa mga daily activities namin. We pray, dear Lord, for Bea Ramirez na nabinat, and so we ask, dear Lord,
that you would also heal her. Ganon din kay baby Amaru, that you would grant her recovery also from her fever and yung kanyang sipon. We also ask, dear Lord, that you would also take away yung muscle pains ni Erlyn as she prepares for her first day of work tomorrow. Grant, dear Lord, strength as she takes this day as rest also from all her labors. We also ask, dear Lord, that sa amin na may mga ugot-sipon at saka mga allergies, may you take this away and grant us, dear Lord, to also recover. We pray for Kuya Owing at sa kanyang ugot-sipon, we ask that you would grant him strength. We pray, dear Lord, also for Mameng na bumaba yung kanyang BP. We pray na maging responsive yung kanyang katawan doon sa mga na-prescribe sa kanya. At ganun din kay Kai sa kanyang hyperacidity. Many of us are here, dear Lord. We are excited to worship you. And at the same time, meron din kaming mga nararamdaman. And so, dear Lord, we hold on to the promise and to the joy, dear Lord, of joining our brothers and sisters in blessing you. We pray, dear Lord, that today as we worship you, may you also grant us healing and strength as we find our rest in you. Dear Lord, we also pray for wisdom and direction as our Sunday school teachers once again meet para sa 2025 plans. We pray that na maging productive ang kanilang meeting a little later. We also pray, dear Lord, for si Kaina sa kanyang medical results. We pray that this would be favorable. We ask, dear Lord, as well that may you grant her direction as well based on sa magiging prescription sa kanya and if she needs to take glasses dahil sa kanyang nearsightedness. Dear Lord, we also ask that as we worship you today in the study of your word, open our eyes to the truth, grant us to see your majesty and beauty. May you also open our ears, dear Lord, so that we would hear the shepherd's call. And as your sheep, dear Lord, we ask that we would be able to respond. Grant us to come near to you, to approach you, dear Lord, in your throne. And as you do so, we pray, dear Lord, that you would speak to us through your word. And as you do so, we pray that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na mula po sa Genesis chapter 12 verses 10 to 20 sa panguna po ng ating kapatid na si Jonah Fairbanks. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Good morning po sa ating lahat. Genesis 12, verses 10 to 20 says, Now there was a famine in the land, so Abram went down to Egypt to sojourn there, for the famine was severe in the land. When he was about to enter Egypt, he said to Sarah his wife, I know that you are a woman beautiful in appearance. And when the Egyptians see you, they will say, This is his wife. Then they will kill me. But they will let you live. Say you are my sister, that it may go well with me because of you, and that my life may be spared for your sake. When Abram entered Egypt, the Egyptians saw that the woman was very beautiful. And when the princes of Pharaoh saw her, they praised her to Pharaoh, and the woman was taken into Pharaoh's house.
And for her sake, he dealt well with Abram, and he had a sheep, oxen, male donkeys, male servant, female donkeys, and camels. But the Lord afflicted Pharaoh and his wife with great plagues, because of Sarai, Abram's wife. So Pharaoh called Abram and said, What is this you have done to me? Why did you not tell me that she was your wife? Why did you say she is my sister? So that I took her for my wife. Now then, here is your wife. Take her and go. And Pharaoh gave men order concerning him, and they sent him away with his wife and all that he had. This is the word of the Lord. Praise be to God. Ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito ay kanyang pinasihan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos at ito rin ay nagsasaway at nagtutupid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ng ating pastor, Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Genesis chapter 12 verses 10 to 20. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita. Ang ebanghelyo ng ating Diyos, ang pagkapagligtas na si Yesu Kristo. Good morning po. Nasa series pa rin po tayo na pag-aaral natin sa aklat ng Genesis, yung unang aklat sa Bible. And nasa buhay tayo ni Abraham. And we are trying to get to know him. Before we proceed, hayaan niyo pong basahin ko muli ang ating passage na Genesis 12 verses 10 to 20. This time naman po sa Tagalog para sa karagdagang kaalaman. So Genesis 12 verses 10 to 20, at ganito po ang sinasabi. At nagkagutom sa lupaing yaon at bumaba si Abram na nanasok sa Ehipto upang manirahan doon sapagkat mahigpit ang kagutom sa lupain. At nangyari nang siya'y malapit ng papasok sa Ehipto ay sinabi niya kay Sarai na kanyang asawa, narito ngayon, talastas kung ikaw ay magandang babae sa tingin. At mangyayari na pag makikita ka ng mga Ehipsyo ay kanilang sasabihin, ito'y kanyang asawa. At ako'y kanilang papatayin, datapwat kanilang ililigtas kang buhay. Isinasamo ko sa iyo na sabihin mong ikaw ay aking kapatid upang ako'y mapabuti dahil sa iyo. At upang ang kaluluwa ko'y mabuhay dahil sa iyo. At nangyari na pumasok si Abraham sa Ehipto, nakita ng mga Ehipsyo na ang babae ay napakaganda. At nakita siya ng mga prinsipe ni Faraon at kanilang pinuri siya kay Faraon at dinala ang babae sa bahay ni Faraon. At pinagpakitaan nito ng magandang loob si Abram dahil sa kanya. At nagkaroon si Abram ng mga tupa at ng mga baka at ng mga asno at ng mga aliping lalaki at mga aliping babae at ng mga asno at ng mga kamelyo. At sinalot ng Panginoon si Faraon at ang kanyang sambahayan ng malaking pagsalot dahil kay Sarai na asawa ni Abram. At tinawag ni Faraon si Abram at sinabi, ano itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo pinahayag sa akin na siya ay iyong asawa? Bakit sinabi mong siya ay aking kapatid? Na ano pat siya ay aking kinuha upang maging asawa? Ngayon nga'y nariyan ang iyong asawa. Siya ay kunin mo at yumaon ka. At nagbilin si Faraon sa mga tao tungkol sa kanya at siya ay kanilang inihatid sa daan
at ang kanyang asawa at ang lahat ng kanyang pag-aari. Ito po ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang title po ng ating message sa umagang ito ay Trying to Assist God on Our Own Terms. So as we continue yung pag-aaral natin ng Genesis chapter 12, we now approach yung pinakahuling bahagi ng chapter, yung verses 10 to 20. At dito i-expose sa atin ng scripture, hindi lamang po ang pagkatao ni Abraham, pati na rin ang kanyang mga kahinaan. Makikilala natin siya at kung paano siya mag-isip, at mas lalo nating makikilala rin ng Diyos at ang kanyang katapatan. So sa umagang ito, panalangin ko po na sa pamamagitan ng ating pag-aaral ay mag-minister sa atin po ang salita ng Diyos. Ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay, at gaano man ito kahirap, nawa ipakita sa atin ng kasulatan na ang Panginoong Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. At maaari tayong magtiwala po sa Kanya bilang tugon sa maayos na pamumuhay sa presensya ng Diyos sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sa umagang ito, ganito po ang magiging tanong natin sa Scriptures. What takes place when we try to assist God on our own terms? In the first place, dapat siguro nating tanongin, does God need assistance? So, sa mga ginagawa niya at sa plano niya, kailangan ba niya talaga ng assistance? So, ang tanong natin is, what takes place when we try to assist God on our own terms? So, sa edad na 75, iniwan po ni Abram ang kanyang ama at ang kanilang sambahayan sa Haran upang sundin ang tawag ng Panginoon para maglakbay patungo sa lupang pangako. May pinakita tayong map dito last week and nakita natin na malayo-layo rin ang naging paglalakbay ni Abram mula sa kanilang sambahayan sa Haran patungo sa Canaan. And the Lord promised Abram a family and a blessed future based on Genesis 12 verses 1 to 3. And the Lord also promised to preserve him. Diba? Maririnig natin yun. I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. So, ang layunin ng Diyos ay upang gumawa so that He can also create a new people from Abraham. At ang nangyari nga nang yumaan si Abraham mula sa Haran patungong Canaan, isinama niya si Sarai, ang kanyang asawa. 10 years younger si Sarai, so kung 75 si Abram, 65 years old si Sarai. Sinama niya rin ang kanyang pamangkin na si Lot at lahat ng kanyang pag-aaring natipon sa Haran at kanyang mga tauhan. And so God demanded undivided trust and commitment from Abram. Nang makarating sila sa Shechem, isang bayan sa Canaan, pinakita ng Panginoon kay Abram ang mga Kananeo na nauna sa lupain. At napakita ang Panginoon kay Abram na nagsasabi, it was a challenge doon sa mga hadlang na haharapin ni Abram. At nang magpakita ang Panginoon, sinabi niya kay Abram, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupain ito. And by doing this, God showed Abram the level of difficulty that only God can overcome. Sa makatuwid, ang nais ng Panginoon at nais sabihin din sa kanya ng Panginoon na hindi nakadepende sa kakayahan mo o sa kalooban mo o sa iniisip mo ang pagsasakatuparan ng aking pangako sa iyo. Hindi nakadepende kay Lot. Kahit gusto mo pa o paborito mo pa si Lot, hindi nakadepende kay Lot ang aking pangako. Hindi rin nakadepende sa kakayahan mo magkaroon ng anak. Sapagkat wala silang anak ni Sarai. Dahil nga baog ang kanyang asawa na si Sarai. So in response, ang ginawa ni Abram ay nagtayo po siya ng dambana at doon sinamba ang Panginoon. Pagkatapos naglakbay siya papuntang Bethel, which means the house of God, at muli siyang nagtayo ng altar at tumawag sa Panginoon. Doon hindi nagpahayag ang Panginoon. So patuloy siyang naglakad papuntang Negev, or yung dry land.
sa southern part ng Israel. By showing Abraham that he is a stranger and wanderer in the land, God led him to depths of humility and dependence on God in a strange new land. This now leads us sa ating passage sa verse 10. Sabi po dyan, now there was famine in the land, so Abraham went down to Egypt to sojourn there, for the famine was severe in the land. So habang sila'y nasa Negev, nakaranas po si Abraham ng taggutom. At ang kanyang sambahayan, hindi sinabi kung gaano katagal yung taggutom at tagtuyot. Pero doon sa ecology ng kanilang yung kanilang region, hindi bago ang tagtuyot at taggutom. Based po sa mga findings ng mga archaeologists at saka geologists, may evidence talaga na nagkaroon daw ng 300 years na cycle ng taggutom at tagtuyot doon. So, imagine natin 300 years. Tayo isang taon lang, dumadaing na tayo dito sa Pilipinas. Pero doon sa Middle East at saka sa Near East, doon sa Syria, Palestine na region, hindi bago sa kanila ang taggutom at tagtuyot na 300 years. Meron silang history na ganun. At dahil sa tindi daw ng taggutom, ano ang ginawa ni Abraham? Hinintay ba niya na mangusap o magpakita ang Panginoon? Although may previous track record ang Panginoon sa kanya na nagpapakita at nangungusap. Hinintay ba niya? Anong sagot? Hindi. Tumawag ba siya sa pangalan ng Panginoon? Katulad ng ginawa niya sa Shechem at sa Bethel. Hindi rin. Ano raw ang ginawa ni Abraham? Verse 10, Abraham went down to Egypt to sojourn there, or to stay there. Manatili doon. Pag sinabing sojourn, may balak po si Abraham na tumagal sa Egypt. Bakit daw? For there was famine, for the famine was severe in the land. Pag-aralan muna natin ng Egypt. Bakit Egypt ang nasa isipan nila nung unang panahon? May paniwala po ang mga tao nung panahon nila na ang Egypt po ay land of promise. Na ang Egypt po ay land of salvation. Parang tulad sa, hindi yan bago sa atin, parang tulad sa mindset ng mga kababayan natin na lumuluwas galing ng probinsya. Ano ba ang tingin ng mga natin, kababayan natin sa Maynila? Sasabi nila, yan ang land of opportunity, kaya ako magma-Maynila. So, may ganong klaseng mindset sa Egypt nung panahon nila. So, doon sila pupunta kapag may tagtuyot. Nandoon ang matabang lupa. Of course, pag tinignan natin ang ating geographical map, nandoon ang River Nile. Ang isa sa mga pinakamalaking ilog sa buong mundo. At doon, syempre, dahil nandun ang River Nile, nandun din ang matabang lupa na nagbibigay ng mga trigo at iba't ibang mga anihin para sa buong kaharian ng Egypt. And so, makikita natin na nandun lahat ng provisions na kailangan nila in times of famine. At the same time, makikita rin natin na hospitable ang mga Egyptians. There have been records na in ancient Egypt, may mga pinapayagan silang mga manlalakbay na pumasok sa kanilang kaharian at tinutulungan nila pag panahon ng taggutom. In the first part of Genesis 12, pinapakita sa atin ng scriptures na Diyos ang may panukala ng lahat ng ito. Sabi niya, ibibigay ko ang lupain ito sa iyo at sa iyong mga saling lahi. Kaya nga niya tinawag si Abraham mula sa Haran para maglakbay patungong Kanaan, pababa. At nang makarating siya sa Shechem, nagpakita ang Diyos at He affirmed to Abraham His promise. Sabi niya, to your descendants I will give this land. Makita natin yun sa verse 7 ng chapter 12. Dito naman sa pangalawang bahagi na paglalakbay ni Abraham,
makikita natin na medyo tahimik ang Diyos. Pagkatapos niya sa Shechem, bumaba siya papuntang Bethel, tapos papunta sa Negev, doon sa dry land or dry region ng Israel. Hanggang sa makapasok siya sa Egypt, mapapansin natin na walang pahayag mula sa Diyos. Tahimik ang Diyos. Hindi siya nagsalita, hindi rin nagpakita. Walang utos at wala ring affirmation ng Diyos na dapat nandito si Abraham. Pero tuloy pa rin si Abraham sa kanyang paglalakad. God is silent, pero it seems dito sa second part ng paglalakbay ni Abraham, parang hindi Diyos ang nangunguna. Si Abraham. Bagamat walang consensus ngayon ang mga biblical scholars pagdating dito sa paglalakbay ni Abraham sa verses 10 to 20, wala silang consensus na dapat i-criticize daw si Abraham sa pagpunta niya sa Egypt. Naniniwala po ako na dapat i-criticize si Abraham dyan. Naniniwala po ako na kawalan ng pananampalataya yung pagpunta niya sa Egypt. Bakit po? On the one hand, parang ginagaya niya po kasi yung ginawa ng kanyang tatay na si Terah. Matatandaan natin nung pinag-aaralan natin ng Genesis chapter 11, or kung may mga Bibles kayo, pwede nyo buksan doon. Sa last part ng Genesis chapter 11, mababasa po natin na ang totoong plano talaga ni Terah sa pag-alis sa Ur ay para makapunta sila sa Kanaan. Pero hindi tinuloy ni Terah. Sa kanyang depression, namatay ang kanyang anak na si Haran. Imbis na mag-stop over lang sila doon sa Haran, abay nanirahan na, doon na siya namatay. At ganoon naman din ang ginagawa ni Abraham dito. Yung salitang to sojourn there, yung binasa kanina ng ating kapatid na si Jonah, it signifies na may balak na manatili doon si Abraham. So paano na ngayon yung pangako ng Panginoon? So ginagaya dito ngayon ni Abraham sa pagbalak niya na manatili sa Egypt, ginagaya niya ngayon yung ginawa ng kanyang ama na si Terah. On the other hand, dahil sa tindi naman ng paggutom sa lupain ng Negev at maaaring buong Kanaan, at sa pagnanais niya na isalba ang kanyang sambahayan, nagmadali siya kahit walang pahayag mula sa Panginoon papuntang Egypt. Iniisip niya malamang, nandyan siguro ang kinabukasan namin. Kasi mas maganda yung lupa dyan, mas maganda ang nightlife. May nightlife na. Maganda ang economy ng Egypt. Kahit walang pahayag mula sa Panginoon. Ang Egypt po ay 400 to 5. Ang Egypt in around, siguro less than 2 months. Now, I want us to think. Nagkaroon ng matinding taggutom sa Kanaan, doon sa lupang pinangako ng Panginoon. At sakop nito yung pinanggalingan nila sa Negev. Tapos kadadaan sa Sinai o sa Sinai Peninsula. Dry region din yun. Disyerto rin yun. So malamang doon nag-travel si Abraham sa Sinai, sa gitna. So ang nangyari, Kanaan, Sinai, or Kanaan, Negev, Sinai, tapos Egypt. 2 months na naglalakad. Taggutom ang buong region. Tapos nakarating ka ng Egypt. Taggutom. Kahit sinunod ni Abraham ang kagustuhan niya, makikita natin iningatan siya ng Panginoon. Kasi hindi ka makakarating ng Egypt kung walang nag-iingat sa'yo. Magtataka tayo.
Paano niya nagawa yun? Tapos dala-dala niya ang buong sambahayan niya. Dala-dala niya lahat ng kanyang mga alipin. Dala-dala niya lahat ng kanyang mga hayop papuntang Egypt. Wala tayong mababasa na may namatay sa kanila. Narating niya ang Egypt ng maayos. Iningatan siya ng Diyos. Pero sadly, dito sa ating passage, it seems, mas natakot si Abraham sa taggutom kaysa Diyos na nag-iingat sa kanya sa gitna ng ilang at taggutom. Uulitin ko. Mas natakot si Abraham sa taggutom kaya siya dumiretso sa Egypt kaysa Diyos na nag-iingat sa kanya sa gitna ng ilang at taggutom. Which leads us doon sa answer natin sa question. Ano bang nangyayari kapag pinipilit natin na i-assist o tulungan ng Diyos sa kanyang plano? Verse 10. Number 1. It begins with our fear of circumstances replacing our confidence in God. It begins with our fear of circumstances replacing our confidence in God. Mas natatakot pa tayo sa ating circumstances, sa mga mangyayari sa atin, kaysa matakot tayo sa Diyos. O kaysa magtiwala tayo sa Diyos. Ganun pa man, napakabuti ng Panginoon. Hindi niya hinayaan na mamatay si Abraham sa daan patungong Egypt. Mga kapatid at kaibigan, kumusta po tayo sa ating tiwala sa Panginoon? Ang lakbay pananampalataya ay hindi laging umaayon sa ating expectations. More often than not, paulit-ulit kong sinasabi, hindi siya madali. And there will be times na sumusunod tayo sa Panginoon, pero He is always, nahanap ko yung tamang word, na He makes us restless. Hindi siya komportable. And more often than not, ang mga consequences ng pagsunod sa Panginoon, we tend to doubt ourselves. Tulad ng nangyari kay Abraham na di niya inaasahan na biglang sumunod siya sa Panginoon, pero hindi niya inaasahan na biglang magkakaroon ng taggutom sa Kanaan. Nangyayari talaga na kung kailan ka sumusunod sa Panginoon, dun lumalabo ang mga bagay-bagay. At parang lumalala ang problema. The more we analyze, the more we realize na wala tayong control sa sitwasyon. Tapos kahit na mag-pray pa tayo, dito ako madalas na sinusubok ng Panginoon. Isa sa mga weaknesses ko po, palibhasa po kasi sanay po ako sa pagsa-strategize, sa pagpaplano. Sanay na sanay po tayo dyan. Ang isa sa mga weaknesses ko ay waiting on the Lord. So kung kailan pa gumugulo ang mga bagay-bagay, at magpe-pray tayo, doon tahimik ang Panginoon. Nagdududa tayo tuloy kung tama ba ang pagsunod natin. Ganon din ang nangyari kay Abraham. At nakakapanik pag ganyan. Marami sa atin na may anxiety, I know, nagkakaroon tayo ng anxiety attack. Lalo na pag tahimik ang Panginoon. But if there's anything sa scriptures that it teaches us, especially kapag tahimik ang Panginoon, number 1, ang dapat nating maintindihan is that it is a test that we need to go back to His Word. That's what Abraham should have done. Dapat bumalik siya sa pahayag ng Diyos kung saan siya last kinausap ng Diyos. Saan po ba siya last kinausap ng Diyos? Sa Shechem. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Diba sabi ng Panginoon sa kanya, I will give you and your descendants this land. It was in Shechem. So dapat doon siya bumalik.
dahil walang command ang Diyos na magpatuloy siyang lumakad sa Egypt, dapat nanatili na lang siya sa Kanaan at naghintay ng utos. Hindi naman siya pababayaan ng Diyos eh. At ganun din tayo. Ang application natin dito is, first and foremost, when everything seems confusing at magulong-magulo, ang unang-unang dapat nating ginagawa ay konsultahin ang salita ng Diyos. Consult the Word of God first as we wait on God. Pangalawa, dito maraming assuming. Dahil tahimik ang Panginoon, ina-assume na-approve ang Panginoon. Parang katulad ng ginawa ni Abraham. Dahil tahimik ang Panginoon, lakad lang siya, diretso lakad lang siya pababa papuntang Egypt. Thinking na approve ang Panginoon. Mga kapatid at kaibigan, God's silence does not mean His approval of our plan. Uulitin ko, God's silence does not mean His approval of our plan. Minsan tulad tayo ni Abraham na nagpapadala sa ating mga takot at panik, and we neglect to pray. Kung ano-ano tuloy ang iniisip at pinagagagawa natin sa ating buhay, kahit taliwas ito sa kalooban ng Panginoon. Umaasa tayo sa ating dunong, sa ating mga lakas, para masolusyonan ang ating mga problema. Matatalino tayo eh. Imbis na lumuhod, magpakababa, at tumawag sa Panginoon. Hindi dapat ganun. Our plan of action should be to humble ourselves and call upon Him in prayer. It is to consult His Word. At pangalawa, humble ourselves and call upon Him in prayer. Mga bagay na hindi ginawa ni Abraham. Punta tayo sa verses 11 to 13. And it came about when he came near to Egypt that he said to Sarai, his wife, "See now, I know that you are a beautiful woman, and when the Egyptians see you, they will say, 'This is his wife,' and they will kill me, but they will let you live. He say that you are my sister, so that it may go well with you, so that it may go well with me because of you, and that I may live on account of you." So habang naglalakad sila patungong Egypt, at nang malapit na silang makapasok sa kaharian ng Egypt, may naisip na naman si Abraham. Makikita natin dito na, baka ang isip natin kasi kay Abraham, parang isa siyang Bedouin Arab na matanda, balbas sarado, puting-puti. Tapos, ang alam lang yung buhay sa disyerto. Hindi ganun. Makikita natin dito, nag-iisip si Abraham. Naghahanap siya ng solusyon sa problema niya. Gusto niyang mabuhay ang kanyang sambahayan. At ngayon, may naisip siyang plano. Himay-himayin po natin yung kanyang plano. Tingnan natin. Sabi niya kay Sarai, yung kanyang asawa, "See now, I know that you are a beautiful woman, and when the Egyptians see you, they will say, 'This is his wife,' and they will kill me, but they will let you live." Observe natin mga kapatid, ilang taon si Sarai dito? 65. Very good. 65. Tapos sabi ni Abraham, "I know that you are a very beautiful woman." At alam ko rin na kapag nakita ka ng mga Egyptian, they will say that you are a very beautiful woman. Baka iniisip natin dito 65, ang tanda na nito. Hindi po. Noong panahong ito, ang 65 years old most probably ay katumbas ng middle-aged woman na nasa 40 to 45 sa panahon natin. Maganda si Sarai. Noong panahong ito, hindi pa binibigyan ng pwede pang lumagpas ng 100 years old ang mga tao. Hindi dahil sa polusyon. Kundi may limit na binibigay ang Panginoon, at during this time, mahaba ang buhay ng mga tao. At dito, 65 years old, si Sarai. At sinasabi ni Abraham, "Napakaganda ng aking asawa."
magsalita ka, sabi niya. Pag nakita raw siya ng mga Egyptian at nabighani sa kanyang natural na ganda, baka patayin daw siya para mapasa kanila si Sarai. So sa isip ni Abraham, may kultura ang mga Egyptian na mang-aagaw ng asawa pag nagandahan sila. At baka patayin siya pag nalaman na siya yung asawa. Bakit daw siya papatayin? Kasi, kaisang laman mo yan . So, kailangan i-neutralize mo yung kaisang laman para mapasayo yan kung gusto mo maging asawa. Ngayon, anong plano ni Abraham? Para hindi raw siya patayin, anong sasabihin ni Sarai? Hindi si Abraham ang magsasabi nun. Si Sarai ang magsasabi. Anong sasabihin ni Sarai sa mga Egyptian? Sabihin mo na, kapatid mo ko, magkapatid tayo. Medyo question mark sa atin yun, papaliwanag natin yun. So, ang magiging pakilala ay magkapatid sila. May mga scholar na nagsasabi na itong ginawa ni Abraham daw ay umaapila si Abraham sa kultura ng mga tagaharan noong unang panahon. May mga nakita po kasi silang mga tablets sa Haran na may ganito daw yung custom. Pagkatapos mo pakasalan ang iyong asawa, maaari mo raw i-adopt ang iyong asawang babae na maging kapatid. Hindi natin masyadong maintindihan ito, pero meron daw silang custom na ganon na pwede mong i-adopt ang iyong sariling asawa na maging kapatid mo rin. So, my wife is also my sister. At pwede mong gawin yon pag nagbayad ka ng isang halaga doon sa pamilya ng babae. Nung time na yun, it is also said na sa Haran, tinuturing ito na mas banal yung ganitong ugnayan. Kaya magdadalawang isip ka na makialam kapag ang mag-asawa ay may ganitong klaseng setup if my wife is also my sister. Sa makatuwid, itong ginagawa daw ni Abraham ay hindi pagsisinungaling. Ang kaso, si Sarai po ay totoong kapatid ni Abraham. Hindi by culture, hindi niya na-acquire ito dahil nagbayad siya. Sinasabi po sa Genesis chapter 20 verse 12, nung kaharap ni Abimelech, si Abraham, yung hari ng Gerar, nang mabisto sila, ganito ang sinabi ni Abraham kay Abimelech. Sa Genesis 20 verse 12, besides, she actually is my sister, the daughter of my father, but not the daughter of my mother, and she became my wife. Now, bago natin isiping pumapayag ang Bible sa mga ganitong klaseng setup, ganitong klaseng relationship, kailangan po nating maintindihan na ang pinanggalingang kultura ni na Abraham ay pagano. Pagano sila. Hindi po Israelita si Abraham. Hentil po si Abraham. At siya po ay isang moon worshipper. Katulad ng kanyang ama na si Terah. And so, itong setup na ito, the Bible makes it clear na ang ganitong incestuous relationship, ang tawag dito ay incest, ay pinagbabawal. Sabi nga po sa Leviticus 18:9, the nakedness of your sister, either your father's daughter or your mother's daughter, whether born at home or born outside, their nakedness you shall not uncover. So, si Sarai po ay totoong kapatid ni Abraham sa ama. Pero magkaiba po sila ng ina. Ngayon, anong nangyari? Anong nangyari kay Abraham sa kanyang takot at pagpasok nila sa Egypt at baka siya ay patayin? Sabi niya po kay Sarai, please say that you are my sister so that it may go well with me because of you and that I may live on account of you. Ngayon, dahil magiging bayaw po siya ng mga Egyptian, magiging mabuti raw ang trato sa kanya pag pareho silang mabubuhay sa Egypt. Mapapaisip tayo ngayon. So, ibig sabihin, okay lang na isangkalan mo yung asawa mo? Ngayon nakikita natin kung paano mag-isip si Abraham. Okay lang?
kaisang laman mo yan sa harapan ng Diyos. Hindi mo lang, sa panahon natin, ang tawag natin sa ating asawa ay partner ko yan. Napakababa naman ang tingin natin sa pag-aasawa. Mataas ang tingin ng Diyos sa pag-aasawa. Siya ang gumawa niyan, siya ang nagbigay niyan sa tao. Ang tawag po sa mag-asawa ay kaisang laman. Sa paningin ng Diyos, iisa kayong katawan. Iisa kayong laman. So ngayon, magkaisa kayong laman, pero isasangkalan mo ang asawa mo sa plano mo. So okay lang yun? O ngayon. Ito pa. At para mabuhay sila sa Egypt, kailangan magtago silang dalawa sa mga half-truth. Pinasasabi kasi ni Abraham, di ba? Sabihin mo, kapatid kita, para hindi tayo patayin. O para hindi ako patayin. So, kailangan mo magtago sa mga ganun. At para matupad ang lahat ng ito, okay lang na ipamigay mo ang asawa mo sa iba? Hindi mo lang sinasangkalan sa plano mo, asawa mo. Ipamimigay mo pa siya sa iba. Ano tawag sa'yo? Ngayon, apakan natin yung preno. Hindi ba ang pangako ng Diyos sa verses 2 and 3? Ang pagkakabasa sa verses 2 and 3 ng Genesis chapter 12, although makita natin sa English Bibles, you shall be a blessing. Pero sa original language, pag binasa yan, nasa command form yan. Be a blessing. Wala yung you shall. Hindi siya ganon. Ang command dyan ay be a blessing. Therefore, anong dyan? Bakit nagiging blessing si Abraham? And I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse. Yun yung sinasabi sa Genesis 12:2-3. And then in verse 12, nung napunta siya sa Shechem, kinonfirm ng Panginoon, to your descendants I will give this land. Yun yung plano ng Panginoon. Bagamat walang anak si Abraham kay Sarai, ang sabi ng Panginoon, to your descendants, sa iyong mga salin lahi, ibibigay ko ang lupaing ito. So, sino ang may plano? Ang Diyos. Sinong dapat na kinokonsulta ni Abraham? Ang Diyos. Pero sino kinonsulta ni Abraham dito? Definitely, hindi si Sarai. Kasi inuutusan nga niya si Sarai na may naisip siyang plano. Definitely, hindi rin ang Diyos. At sinong nakaisip ng plano na pumunta sa Egypt at linlangin ang mga Egyptians? Definitely, hindi Diyos. Si Abraham to. And so, nakita na natin. Nakilala natin si Abraham. Tulad natin kung ano-ano rin ang pinag-iisip. Makasalanan din siya. Masama mag-isip. So what takes place when we try to assist God on our own terms? So verses 11 to 13, we think we can assist God by making a plan of our own. We think we can assist God by making a plan of our own. Alam ni Abraham na iingatan siya ng Diyos dahil magkakaroon pa siya ng mga salinlahi eh. Yun yung pangako ng Diyos sa verse 12. Ngunit pinangunahan niya ang Diyos, thinking na mas maganda ang kanyang plano habang nagtatago sa kasinungalingan. Uulitin ko. Iniisip niya na mas maganda ang kanyang plano habang nagtatago sa kasinungalingan. Let me emphasize, mga kapatid at kaibigan, half-truths do not make half-lies. A half-truth is an absolute lie. Uulitin ko, half-truths do not make half-lies. A half-truth is an absolute lie. Why? It's all about the heart. Ang intention mo ay manlinlang. Ang intention mo ay to deceive para mangyari ang kagustuhan mo. Marami na pag nanonood ako ng Facebook, yung mga pranks at iba't ibang mga shows sa social media, napapansin ko na okay lang sa mga tao na ganun.
na basta makuha mo ang gusto mo sa maayos daw na paraan. Okay lang na magsabi ka ng half-truth. It cannot be. Minamanipulate mo yung kapwa mo. Ginagamit mo, pinaglalaroan mo kapwa mo, o kung pinaglalaroan mo man ang emotions niya. Ang nasa isip natin, okay lang yun dahil maayos naman siya. Hindi ko naman siya nasaktan eh. Binigay ko naman sa kanya kung ano yung gusto niya. Pero sa harapan ng Diyos, hindi okay yun. Half-truths are still lies. Your intention is to deceive, mag-manipulate para makuha mo ang gusto mo. Imbis na magtiwala tayo sa Panginoon at sa Kanyang layunin, sa Kanyang karunungan, sa Kanyang pamamaraan, nagtitiwala tayo sa ating sarili, sa ating kakayahan, at sa sarili nating pamamaraan. Tapos kunwari na pinalalabas natin na ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon. Many times nangyari yan sa history ng church. At diyan nagkamali ang church, katulad yung Crusades. Pumatay sila ng maraming mga tao in the name of Christianity daw, para yung may mga binihag sila. Malaking pagkakamali yan. If you think that you can achieve God's purposes habang nagtatago ka sa kasinungalingan. Tulad ni Abraham, dahil sa takot natin, ginagamit natin ang mga pagpapala, gaya ng pagiging Kristiyano, ang karunungan, ang pag-aasawa, at marami pang iba, para manlin lang ng kapwa at makuha ang kagustuhan natin. Naintindihan natin yung pag-aalala. Nandun na tayo. Nag-aalala si Abraham dahil may taggutom sa buong lupain ng Kanaan. Ngunit mga kapatid at kaibigan, we have to understand, God knows what He is doing. Hindi tayo mas marunong sa Kanya. Hindi niya kailangan ang input, hindi niya kailangan ang assist natin. Naintindihan natin yung pag-aalala ni Abraham, pero mali po. Mali. Kung iniisip natin na matutulungan natin ang Diyos na ma-achieve yung kanyang pangako o yung pagpapala niya sa atin sa pamamagitan ng pag-assist natin at pag-manipulate ng ating kapwa. Ang dapat nating gawin dahil natatakot tayo para sa ating buhay, dahil natatakot tayo, tumakbo tayo sa Kanya. Okay lang na dumaing tayo. Okay lang na sumaklolo tayo kapag nahihirapan tayo. Elsewhere in the Bible it says, "Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time." And then pagkatapos ng sinabi ni Apostol Pedro, "Casting all your cares upon Him, for He cares for you." So take comfort in these truths, mga kapatid. Iwasan nating gawing guiding principles ng ating buhay ang fear of circumstances at saka fear of man. Ngayon, anong nangyari kay Abraham at sa kanyang plano? Verses 14 to 16. Ganito po ang sinasabi. "It came about when Abram came into Egypt," so nakapasok na sila, "the Egyptians saw that the woman was very beautiful. Pharaoh's officials saw her and praised her to Pharaoh. And the woman was taken into Pharaoh's house." So, sa ganda ni Sarai, na-imagine ko, tuwang-tuwa sila, parang ngayon lang nakakita ng magandang babae. At kinuwento ng mga prinsipe ng Egypt, yung nakita nilang pumapasok sa kanilang pintuan. Kinuwento nila kay Faraon. Mas malamang si Sarai kahit ganun lang, kahit manlalakbay, asawa ng manlalakbay, siguro mas maganda pa kaysa sa mga prinsesa ng Egypt. So Pharaoh's officials saw her and praised her to Pharaoh, and the woman was taken into Pharaoh's house. Therefore he treated Abram well for her sake, and gave him sheep,
and oxen, and donkeys, and male and female servants, and female donkeys and camels. So ngayon, dito sa verses 14 to 16, mababasa po natin na nagkatotoo po yung hinala ni Abraham na magkakagusto ang mga Egyptian kay Sarai. At nagkatotoo rin na pinakitaan ng magandang loob si Abraham dahil naging asawa ni Faraon si Sarai. Tingnan niyo yung karumal-dumal na plano ni Abraham. Verse 15, ano sinasabi dyan? The woman was taken into Pharaoh's house. Dinala si Sarai sa bahay ni Faraon. Itong language na ito ay nagsisignify na naging asawa ni Faraon si Sarai. At sinong nagbugaw sa kanya? Si Abraham. Habang asawa pa niya si Sarai. Ano tawag dito? Adultery. Ang tawag po dito ay adultery. The sin of adultery. Kasi asawa mo, kaisang laman mo eh. Tapos ang ginagawa mo, pinamimigayan mo sa iba. Pangangalunya. Tapos sa Sunday School, tinuturo natin sa mga bata, no? Father Abraham had many children. Many children had Father Abraham. It's interesting na pagkatapos i-describe ng scriptures yung nangyari kay Sarai, sabi lang kay Sarai, and the woman was taken into Pharaoh's house. Pagkatapos nun, ang daming sinabi tungkol kay Abraham sa verse 16. Therefore, he treated Abram well for her sake and gave him sheep and oxen and donkeys and male and female servants and female donkeys and camels. Sa kabila ng kanyang kasalanan at kapalit ng kanyang asawa, lalong yumaman si Abraham sa Egypt. Sa isip natin, pag ganito ang nangyari, sinasabi natin, and they lived happily ever after. Wala, mayaman na eh. Sa isip natin, ganun eh. Basta pag ako yumaman na, I will live happily ever after. Pero dito ba talaga nagtatapos ang kwento? Dito ba talaga nagtatapos ang kwento ng pananampalataya sa Panginoon, sa pagsunod sa Kanya? Hindi. Tuloy natin. Verses 17 to 20. But the Lord struck Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abram's wife. Then Pharaoh called Abram and said, "What is this you have done to me? Why did you not tell me that she was your wife? Why did you say she is my sister so that I took her for my wife? Now then, here is your wife, take her and go." Pharaoh commanded his men concerning him, and they escorted him away with his wife and all that belonged to him. Kahit naging materially prosperous si Abraham sa Egypt, alam natin na wala siyang kinabukasan sa Egypt. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, "To your descendants I will give this land." Hindi sisirain ng Diyos ang kanyang pangako at hindi niya rin sisirain ang kanyang reputation. Dahil lang etong si Abraham ay nagpupumilit na pumuntang Egypt at salbahin ang kanyang sarili. Hindi ito ang lupang binibigay ng Panginoon sa kanya. He is not supposed to be in Egypt. So anong ginawa ng Diyos? Para salbahin si Abraham, verse 17, ang sabi dyan, "But the Lord struck Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abram's wife." Nakialam na po ang Diyos para matigil ang kalokohan ni Abraham. Nagpadala siya ng maraming salot sa buong sambahayan ni Faraon. At kung ikaw ay nung panahon, nung sinusulat ito ni Moises o binabasa nila ito nung panahon habang naglalakad sila sa ilang, galing sa Egypt, very familiar itong passage na ito. Bakit? Kasi, hindi pala first time nakaranas ang Egypt ng mga salot.
nung panahon pala ng aming amang Abraham, nakaranas na rin sila. At kaya sila dumanas ng mga salot ay dahil sa aming amang si Abraham. Noong unang panahon, paniwala po nila kasi itong mga salot at mga sakit. Pag biglang dumadating ito, paniwala nila na ito ay parusa mula sa Diyos. Mga Diyos nila, mga Diyos-Diyosa nila. It's no wonder na naghinala ngayon si Faraon. Na mukhang may mali yatang nangyayari dito sa ating kaharian. Ba't biglang dumating itong mga salot na ito? Itong mga sakit na ito? Diba? Ang naisip niya, ano bang nangyari? Siguro nag-imbestiga sila. Ano nangyari? Bakit bigla tayo nagkakanda sakit-sakit dito? Bakit bigla tayong dinatnan ng mga iba't ibang salot, mga sakit? Kailan ba nagsimula yan? So siguro kinonsulta niya yung kanyang mga marurunong at sinabi nila, nagsimula po yan nung dumating yung babae sa inyong sambahayan. Kaya ngayon, anong ginawa niya? Kinompronta niya si Abraham. Sabi niya kay Abraham sa verses 18 to 19, "What is this you have done to me? Why did you not tell me that she was your wife? Why did you say she is my sister so that I took her for my wife?" Bago pa makasagot po si Abraham, hindi na nakasagot dyan si Abraham. Bago pa siya makasagot, agad-agad na binalik ni Faraon si Sarai kay Abraham at pinalayas sila sa Egypt. Kung tutuusin, pag tinignan natin yung pagpapalayas sa kanila, itong pagsisinungaling ni Abraham sa hari nung unang panahon, pwede pa niyang ikamatay. Hindi ka nagsabi ng totoo sa harapan ng hari. Ang hari ng Egypt, pag tinignan natin ang kultura nila, ang hari ng Egypt ay hindi basta kung sinong tao. Paniwala nila na ang kanilang hari ay anak ng Diyos. Ang Diyos nila ay si Re, o Ra, yung sun god. At si Faraon po ay anak niya. And therefore, Diyos rin ang tingin nila kay Faraon. Tapos magsisinungaling ka? Pwede kang ipapatay. Pero pinapatay pa niya si Abraham pagkatapos niya kumprontahin? Hindi niya pinapatay. Isa pa, mapapansin natin kung paano sila pinalayas. In-escort, nagpadala ng escort si Faraon at sinamahan palabas sina Abraham para walang mangyaring masama sa kanya. Dahil nga, dumating yung mga salot eh. At wala rin mangyaring masama kay Sarai. Lest, dumami pa ang salot na dumating sa Egypt. So, mapapansin din natin nung pinalalayas sila, binawi ba ni Faraon ang lahat ng binigay niya kay Abraham? Hindi. Binalik niya si Sarai, hindi niya binawi ang lahat ng binigay niya kay Abraham. Tanong, sa kwentong ito, sino ngayon ang mas matuwid? Si Faraon. Pero sino ang tinawag ng Diyos? Si Abraham. Pastor, bakit parang contradicting? Si Abraham ang naniniwala sa Diyos. Pero mukhang si Faraon pa ang may takot sa Diyos kaysa kay Abraham. This leads us dun sa third point natin, sa verses 14 to 20. What takes place when we try to assist God on our own terms? When we try to assist Him, when we try to put our input sa Kanyang mga plano? Sa verses 14 to 20, simple lang, our plans will fail. It will fail. But let me also say, God will graciously rescue and uphold His promise. He will rescue us. Kahit na maipit pa tayo dyan. Ang kanyang mga hinirang ay hindi niya pababayaan. Pero hindi ibig sabihin na nahahamunin natin siya. Parang natandaan ko nung mga panahon ng COVID. May mga narinig akong mga Christians na sinasabi na ang COVID daw is of the devil, ganyan. So, ang dapat na gawin ay ayaw nila mag-ingat. So, tuloy lang sila sa ginagawa nila sa dati at hinamon nila. Yun, nagkasakit nga sila. Hindi ko sinasabi na dapat matakot tayo doon sa sakit na yun. Kailangan mag-ingat, that's true. Pero hindi ibig sabihin na hahamunin mo ang Diyos.
na, hindi ako tatalaban niyang sakit na yan. Hindi, gagawin ko lang ang gusto ko. Yes, God is gracious and He will rescue you. But it does not give you license para magpatuloy ka sa kasalanan mo. God will uphold His promise as well. Tulad ni Abraham, isip natin na kaya nating isalba ang ating mga sarili at kaya nating magpa-good shot sa langit. Madalas naririnig ko yan sa mga Pilipino. Kaya ako gagawin ito kasi gusto ko magpa-good shot sa langit. Sa pamamagitan ng ating talino at mga gawa. And we tend to think na porket tahimik ang Diyos, approve siya sa mga ginagawa natin. Dahil pinagpapala naman tayo Dahil yumaman naman ako di ba? Katulad nung isang binata na nanggaling ng Olympics. Pagkatapos bastos-bastusin yung magulang niya sa social media, sasabihin niya, pinagpapala naman ako ng Diyos. Tingnan mo, ang dami ko. Kung hindi pa naman ako mabuti at hindi naman approve ang Diyos, bakit ako yumaman? Ba't ang dami kong endorsement? Hindi ibig sabihin na porket marami kang endorsement o marami kang kayamanan sa mundong ito ay ibig sabihin, approve ang Diyos sa mga ginagawa mo. Hindi rin ibig sabihin na porket marami kang tinatangkilik sa mundong ito, marami kang salapi, marami kang ari-arian, ay pinagpala ka. Uulitin ko, hindi rin porket masaya ka sa mundong ito, ay ibig sabihin pinagpala ka. Maraming taong masaya sa mundong ito, pero hinatulan na ng Diyos nang walang hanggang kamatayan. Happiness does not equate blessedness. Material prosperity also does not equate to blessedness. Ang pagiging blessed sa Panginoon ay nandun sa Kanyang kalooban. Ang buhay mo ba ay umaayon sa Kanyang kalooban? Hinirang ka ba niya para sa Kanyang kalooban? Ganun tayo, ganun ang takbo ng isip natin Akala natin porket marami na tayong naabot, marami na tayong narating. Big time na ako, therefore blessed ako. No. Sa totoo lang, sa harapan ng Diyos, baon na baon tayo sa kasalanan. Yun yung problema natin Hindi naman edukasyon, hindi naman kahirapan, hindi naman din yung global warming. Sabi nila, global warming daw yung nangyari sa LA. May mga nagsasabi na meron daw nagsimula ng sunog. Meron naman din nagsasabi, kasi yung Golden Globe ba yun? Binastos nila ang Diyos doon sa Golden Globe. Pero hindi yun ang problema ng tao. Sa mata ng Diyos, iisa lang ang problema ng tao. Simula nang magkasala si Adan at si Eva. Kasalanan ang problema ng tao. Baon na baon tayo sa kasalanan dahil wala tayong ginawa kundi magtago sa kasinungalingan. Niloloko natin ang ating mga sarili, niloloko natin ang ating mga asawa, niloloko natin ang ating kapwa. At iniisip natin na magiging okay lang ang lahat habang namumuhay tayo sa kasalanan. Hindi po. It's not okay. A life of disobedience is a life of condemnation before God. Sa mata ng Diyos, palpak ang ating plano. Bakit? Kasi hindi nito masasalba tayo sa kahatulan. Wala tayong magagawa para iligtas ang ating mga sarili mula sa ating mga kasalanan. Wala rin tayong magagawa para makaiwas tayo sa parusa na naghihintay para sa buong sangkatauhan. Kung wala tayong magagawa, paano na? Paano yung kwento? In the gospel, we are told that God is gracious and He kept His promise. Bumaba siya
at niligtas tayo sa pamamagitan ng buhay at kamatayan ng kanyang anak. Sabi nga, being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. For this reason also God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Palpak po si Abraham. At kung gagayahin natin si Abraham dito, i-attempt natin na tulungan ng Diyos. Gagawa tayo ng sarili nating plano. Palpak din tayo. Ang kinaganda ng Ebanghelyo, ang kinaganda ng magandang balita ng kaharian, may mas higit pa kay Abraham. At sinasabi dito sa Philippians 2:8-11, yung sumunod sa Ama hanggang sa kanyang kamatayan ay si Jesus. Siya yung good news. At dahil sa kanya natupad ang pangako ng Diyos. Dahil sa kanya tumaloy ang lahat ng pagpapala ng katubusan para sa atin. Abraham took matters into his own hands by upholding Egypt as his salvation. Imbes na sumunod kay Yahweh, naging bahagi pa siya ng mga humahadlang sa pangako. At pinangunahan niya ang Diyos at gumawa ng sarili niyang plano. Ganun pa man, ang Diyos ay marunong at napakabuti. Hindi man niya kailangan ng ating tulong, hindi man niya kailangan ng ating assistance, lagi siyang handa para tayo ang tulungan at ibalik tayo sa kanyang kalooban. Manatili tayong tapat sa Kanya. Ganito po tayo mabubuhay. Sa puso natin ang mga bagay na ito at purihin ang ating dakilang Panginoon. Sabay-sabay tayong manalangin. Let's pray. Loving Heavenly Father, we thank you for your word. We thank you for confronting us. We have many misconceptions, Panginoon, about our faith, about you. But we are grateful, dear Lord, that because of your word, we are corrected, we are admonished, we are encouraged, we are comforted. And so because of this, dear Lord, we understand that you are God. You do not need our help. Hindi mo kailangan ng assistance namin. Hindi mo kailangan ng plano namin. Ikaw ang humahawak ng plano, ng katubusan, at ikaw ang may hawak ng aming buhay. At ang expectation sa amin bilang inyong nilalang ay mahalin kayo, luwalhatiin kayo sa pamamagitan ng pagsunod. O Lord, we thank you. Pero we cannot do this on our own, Panginoon. You know our hearts, you know our minds. It is as dirty as filthy rags. Sa sarili naming kakayahan, hindi kami makakasunod.
Imbes na mahalin kayo, ang mamahalin namin ay ang aming mga sarili. Imbes na mahalin namin ang aming kapwa, paglalaruan at gagamitin namin ang aming mga kapwa para masunod ang mga layaw namin. O forgive us, dear Lord, for our sins. But we praise you, dear Lord, that you sent your Son. He is our help and our salvation. And because of Him, we have new life. And so grant, dear Lord, that we would follow you. Grant, dear Lord, that we would point one another to you. That we would not rely, Panginoon, kung ano man yung mga personal Egypt namin. Symbols of, yung mga imaginary symbols, selfish symbols of salvation, provision, material prosperity. We are thankful, Panginoon, for the blessings that you give us, both material and spiritual. But they are not you. It is not correct, dear Lord, that we would attribute yung mga qualities nyo sa mga blessings na ito. Take this idolatry away from our hearts, Panginoon. Grant us to follow you. You and you alone. Even in the midst, Panginoon, of problems and difficulty. Maaring makaranas po kami ng iba't ibang uri ng paghihirap, maaring makonfront kami ng matinding kalungkutan, and we may also fear for our lives. But we pray, dear Lord, that you would open our eyes to your greatness and to your might and power and your love for us, so that we would trust in you and your promise to keep us until the end. And so we thank you, dear Lord, for your promise to your people. Thank you for your word. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Ngayon po ay dadakpon tayo sa Ministry of Tithes and Offering. Basahin po natin sa Matthew 6, verses 1 to 4. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sound the trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you.
Tumayo po tayong lahat. Ating manalangin. Ama namin nasa langit, kami po ay muling lumalapit sa iyo sa mga ito. Kami po ay nagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay na hiram namin sa iyo na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Patuloy niyo po kami ingatan ng mga tao narito at sa kanilang tahanan upang maabot sila ng inyong mabuting balita. Salamat, Panginoon, sa salita ng Diyos na aming narinig sa umagang ito. At ito po ay aming isa pangungay sa aming pang-araw-araw na buhay. Bagkus, ito po ay aming ihayag sa mga hindi pa nakakarinig ng iyong salita. Salamat po sa ibinigay ng bawat isa na magagamit namin ito sa pangangailangan ng aming iglesia. Kaya, Panginoon, patuloy ka naming pinupuri at nagpapasalamat sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Manatili po tayo nakatayo para po sa closing and benediction. Kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested in by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith, to the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.